Ating tutorial for this is how to add users or user in Windows 10, yung advanced option. First, bago natin to gawin, dapat siguraduhin po natin na tayo ang administrator or administrator yung account natin sa Windows 10. Now, para magawa ito, samahan nyo ako. Buksan nyo lang yung inyong PC. So, ito yung example po natin. Bukas na yung ating PC. Punta po kayo ng control panel. May dalawang paraan para makapunta ng control panel by double-clicking control panel. O kaya, select nyo yung start menu. Type nyo yung control panel. Ayun po siya. Parehas lang po yun. Now, ang alam po natin na pag-create ng user account ay karaniwan dito. Pero ituturo ko po sa inyo yung advanced. Pupunta po tayo hindi doon kundi sa administrative tools. So lalakihan ko po administrative tools. Commonly ang mga users ang alam lang po nila ay dito. Punta po kayo ng administrative tools and then click nyo yung tinatawag na computer management. And then under computer management pipiliin po natin yung local users. Under local users piliin nyo po yung users. So makikita nyo po rito yung administrator na built-in, yung default na user. Mag-a-add po ako rito para makapag-add tayo ng user. Right-click nyo lang po, new user. Right-click, new user. I-type nyo lang po, halimbawa, add ko si Edray. Tapos, pwedeng mag-set kayo ng password or pwedeng hindi. Halimbawa, nag-set kayo ng password 1234 1234. So, user must change password on next login. Ito po yung default. Ang gagawin nyo sa kanya, uncheck nyo lang po yan. User cannot change password. Ibig sabihin, pwede nyo gawin na hindi siya pwede magpalit. At pwede rin naman, password never expires. So, kapag hindi po naka-check yung user cannot change password, ibig sabihin, pwede siya magpalit ng password. Pero kapag naka-check po yan, ibig sabihin, hindi siya po pwedeng magpalit ng password. Another thing is, yung account is disabled, ibig sabihin, nandun yung account pero hindi siya naka-on. Pero kung naka-uncheck po ito, ibig sabihin, o-on siya or makikita niya yung account. So, subukan po natin. Ang chinek ko lang, user cannot change password, password never expired. So, create po natin. Close po natin. Now, ayun na yung account niya, Edray. Close po natin yung ating mga binuksan. Paano natin makikita? Right-click nyo lang, sign out po tayo. Tignan natin, click po natin. Ayun na yung account na Edray. Click nyo po yung Edray, may password siya, 1234. Subukan natin, 1234, enter. Ayun, pasok. So, ibig sabihin po, nakakreate tayo ng mabilisan, ng ganong kabilis ng isang user account sa ating PC na hindi na kailangan dumaan sa napakaraming proseso at may mga option na nailalagay ka bilang administrator. Sana po may natutunan kayo sa tutorial na ito.